banggitin na rin po ang mga mass intentions or patalastas. Maraming pong salamat sa lahat ng mga participants, sa mga tagapagpahayag, altar servers, ushers, commentator, at sa ating koro, ang Lake County Filipino Choir, para sa ating mga awitin ngayong hapon. At sa inyong lahat, sa pagdalo po ninyo ngayong buwan, sa mga bisita natin hindi taga dito at ngayon lang nakadalo sa Filipino Mass, salamat sa inyong pagdalaw at pakikisa sa ating selebrasyon. Paalala po na itong Filipino Mass ay ginaganap po dito sa St. Dismas Church tuwing huling linggo ng bawat buwan, alas 5 ng hapon. Welcome po ang lahat na makiisa sa ating pagtitipon. Sana po ay magkita-kita tayo palagi buwan-buwan. Bago po ang final blessing or dismissal, mamaya, iimbitahan po ng ating pare ang mga birthday celebrants ang nagse-celebrate ng anniversary para mabigyan ng tamang pagbasbas at special blessing. Sa mga gusto mag-alay ng mga mass intentions para sa mga yumao, o sa mga ating mga mahal sa buhay na namatay na, nauna sa atin, pakisulat lang po sa ang inyong request sa form, nakalapit ng inyong offering at ilagay po doon sa box na nandun doon sa vestibule. Mas mainam po kung advance ninyong maibibigay ang pangalan para hindi mahirap magkabol ay palista bago magsimula ang misa. Save the date po. September 27 at Holy Name Cathedral, magkakaroon po ng Archdiocesan event for San Lorenzo Ruiz, hosted by the Archdiocesan Filipino Ministry Committee. All parishes from the Archdiocesan are being invited for this event, whether you have a San Lorenzo Ruiz devotion as a group or individual, or none at all. Along with this event, there will be a 4th day novena to San Lorenzo Ruiz on September 22nd at 7 p.m. at Prince of Peace Parish in Lake Villa. For questions and more details, please call or see Mr. Reggie Bailon. Feel free to stay and visit the statue of Fatima here at St. Dismas. Ito po ay part of the Fatima Tour for Peace. There is a rosary starting at 7 p.m. You are all welcome and there is an overnight vigil tonight. Lastly, pakiusap lamang po na pakibalik ang mga mass booklets at trifold pamphlets sa lobby at huwag po ninyong iwanan sa mga ating upuan. Muli, maraming salamat sa iyong pagdalo ngayong buwan. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na buwan. Last Sunday of the month at 5 o'clock. Maraming salamat po sa inyong pagdalo upang ipagdiwang ika-22 linggo sa karaniwang panahon, 22nd Sunday in ordinary time. Maaari po ninyong sundan ang mga awitin at pagbasa sa trifold na dinistribute kanina, or mapatagpuan niya sa pagpasok niyo sa maliit na lamesa doon sa harapan ng pintuan. Ang ating pong celebrant today ay si Father Arnold Reles, isa sa mga parochial vicar ng St. Patrick Parish sa St. Charles, Illinois. Ang ating pong mga awitin ngayong hapon ay dudulot ng Lake County Filipino Choir at ang ating pong altar server ay si Henry Lacar. Ang ating mga tagapagpahayag ay sina Arlene Aritma at Presi Jeslani. Ako po si Ligaya at inaanyahan ko kayo magsitayo para sa ating pambungad na awitin. Simula ng
ipinagkaloob sa atin, sa ating sambayanan, sa ating pamilya, at mga personal nating mga kahilingan, at sa paggabay po ng ating mahal na Birhen, ang mahal na Birhen Fatima, patuloy tayong dumalangin upang ang katangian ng ating mahal na ina, ang kababaang loob o pagsunod ay mapasa atin. At sa diwa po ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos, simulan natin ang pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayo ang Panginoon. At sumayo. Mga kapatid, aminin natin ating mga nagawang mga pagkukulang at mga pagkakasala at hingin ko ng kapatawaran sa ating mawaing Ama. Inaamin ko sa kapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasako ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ko'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa mga taong may mabuting kalooban.
Tanang pinapabuti yung tinadaglay. Gawin mo sa aming kalubay, mano ng pag-ibig sa mga ng dakila at bantong, upang sa pagmulan ng aming pagsunod sa pananampalatayang pinagkaloob, mapagyaman mo kabutihan ng iyong inihandog, at ang iyong pinagyamay manatili mong lubos, sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkuko. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpaas sa walang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Sira. Anak ko, maging mapagkumbaba ka sa pagtupad ng tungkulin at mamahalin ka ng mga malapit sa Diyos. Habang ika'y dumadakila, lalo ka namang magpakumbaba. Sa gayoy, kalulugdan ka ng Panginoon. Huwag mong hangarin maunawaan ang mga bagay na lampas sa iyong kakayahan. Huwag mong salisikin ang hindi mo kayang malaman. Nalilimi ng matinong tao ang mga talinghaga. Nawiwili silang makinig pagkat nais nilang matuto. Kung ang tubig ay nakamamatay ng apoy, ang paglilimos ay nakapapawi ng kasalanan. Ang salita ng Diyos. The responsorial psalm may be found in the Breaking Bread book on page 208, 208. God, in your goodness, you have made a home
kayong lumapit, gaya ng paglapit ng mga Israelita, sa isang bundok na nakikita sa bundok ng Sinai na may nag-iiyak na apoy. Balot ng musikit na kadiliman, may malakas na hangin, may tunog ng trumpeta at tinig na nagsasalita. Nang ang tinig na ito ay marinig ng mga tao, isinamo nilang tumigil iyon ng pagsasalita sa kanila. Ang nilapitan nito'y ang bundok ng Sinai at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng 5 bilang na anghel. Lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga binibilang ng panganay na nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong banal na naroon na sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. Lumapit kayo kay Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan. Ang salita ng Diyos. Magsitayo po. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay nanyayaang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na pinipili ng mga inanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya sinabi niya ang talinhagang ito, kapag inanyayahan kanino man sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa iyo, at lalapit na naganyaya sa inyong dalawa, kasabihin sa iyo, maaari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa tao ito? Sa gayo'y mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti, kapag inanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan, sapagkat paglapit na nakanyaya sa iyo ay kanyang sasabihin, kaibigan, dinig ka sa kabisera. Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin, sapagkat ang nagpapakataas ay bababa at ang nagpapakababa ay itataas. Sinabi naman ni Jesus sa naganyaya sa kanya, kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kapag-anak, o mayayamang kapitbahay ang yayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila at sa gayon, nagantihan ka. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga bingkaw,
Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Muli po, magandang hapon sa inyo lahat. Magandang hapon po. Ako po ay nandito ulit na ngayon po ay namumuna sa misa. Dati nagbigay lamang po ng pilihan ang nakarapuan. Salamat po sa naganyaya upang ako'y maging bahagi ng inyong pagdiriwang sa linggong ito. Sa ika-22 linggo sa karaniwang panahon. Ang salita po ng Diyos ngayong araw ay malinaw na nagtuturo sa atin ng isang mahalagang katangian. Ang pagpapakumbaba. The virtue of humility. Saan po ba galing yung salitang humility? Ito po galing ang salitang humus, lupa, alikabok, alabok. Kaya sa unang pagbasa mula sa Aklat ni Sirach, ang sabi po, anak, magpakumbaba ka sa iyong ginagawa at ikaw ay mamahalin ng Diyos. Habang ikaw ay dakila, lalo ka magpakumbaba at sa ganang iyo'y kaluguran ng Panginoon. Dito ay pinapakita na ang tunay na kagandahan ng tao ay hindi nakikita sa panlabas, kundi sa puso marunong magpakumbaba. At sa Ebanghelyo naman ayon kay San Lucas, nakita natin si Jesus na nasa isang piging ng isang Pariseyo. Pinansin niya ang mga tao na uunahan sa mga mataas na upuan o doon sa kabisera. Kaya sinabi niya, kapag ikaw ay inanyayahan, huwag kang uupo agad sa mataas na pwesto. Baka may mas karapat-dapat pa kaysa iyo. Mas mabuti pang sa mababang lugar ka muna at baka sabihin ka ng puno ka wala kaibigan, lumipat ka ng upuan. Dito ka na sa taas, dito ka na sa kabisera. At idudugtong pa niya, sabi natin Panginoon, nagpapakataas ay bababa at ang papakumbaba ay tataas. Mga kapatid, minsan po mahirap talagang maging mapagpakumbaba. Lalo na kung tayo po ay may kunting natamo, mayroon tayo gustong ipakita. Gusto nating mapansin. Pero tandaan natin, sa mata ng Diyos, hindi ang taas ang ating pwesto ang mahalaga, kundi ang kababaan ng ating loob. Hindi lamang po sa komunidad, hindi lamang sa politika, o maging sa simbahan. No? Napakahirap mag-practice ng virtue of humility. Tingnan po natin ngayon, halimbawa, pag-uwi natin sa Pilipinas, diba? Yung mga, kahit yung mga waiting shed, nandun, donated by. No? Donated by. At kahit sa simbahan, makita ninyo, kahit yung electric fan, may nakasulat, donated by. No? Ulan na nga lang po, pati yung kutsara yung binibigay sa simbahan, lagi na donated by. No? Minsan daw po ay mayroong 2 ibon sa simbahan na nag-uusap. Sabi ni isang ibon, nakikita mo yung mga nakalagay dyan sa pader. Yan yata yung mga nakalibing dito sa simbahan. Sabi ni isang ibon, baka nga tingnan daw natin kung sino yung mga nakasulat dyan, kaya tayo nag-donate. At yata yung mga nakalibing dito sa simbahan. Pero makita po ng mga ibon, ayun pala yung mga nag-donate, yung iba't ibang picture, iba't ibang larawan, yung pader, o yung mismo nakalagay donated by, akala yung nakalibing. No? Ano po yung upuan? Minsan po doon sa dati kong parokya, nung ako'y batang pari, meron pong isa doong manilimba. Na siya po talaga may sariling pwesto. No? Palagi po siya nandiyan sa unahan. So
Nandiyan po siya pala. Yun ang paborito niyong pwesto. Kapag ko pinag-meeting sa 7 o'clock po siya nasimba yung maaga. No? At palagi ko siya nakikita po siya sa personality. Ay minsan po may nauna, nahubo sa kanya. No? Nilapitan niya, sabi niya, nakikita mo ba ang nakasulat sa upuan na yan? Ako yan, ako. Ako ang upo yan. Tanggap po natin, kahit yung mga kunting bagay na yun, ay nakakaluan ng hindi pagpapakumbaba. Kaya kahit po tayo mga nasimbahan, kung minsan epektado, hindi lang mga kahit po kayo mga pala. Sabi nga, pride is the root of all evil. Pero kinakailangan tayo po ay magpakumbaba. Ganyan din tayo. Akala natin, kapag hindi tayo nakaupo sa mataas na lugar, ay kawawa naman tayo. Pero sa Diyos, mas mahalaga ang pusong marunong magbigay daan at hindi inuuna ang sarili. At higit sa lahat, piliin nating mahalin ang mga taong hindi kayang suklian ng ating kabutihan. Gaya ng sinabi ni Jesus, na imbitahin ang mga mahihirap, yung mga pila, yung mga bulag, at yung mga dukha. Minsan po mayroon isang foreigner na marunong na po siya magsalita ng Tagalog. Nag-aaral talaga ng Tagalog, nakatira sa Pilipinas. At meron pong handaan sa kanilang bahay. Palibasa po ay bago pa lamang sa pagsasalita ng Tagalog, hindi niya alam po ano yung sasabihin kapag nandun na yung mga bisita sa bahay. Kaya po bago dumating yung handaan, nagtanong sa kanyang kaibigan, ano ba yung kanyang sasabihin? So sabi po ng kanyang kaibigan, ito ang sabihin mo. Sige, kumain lang kayo ng kumain. Huwag kayong mahihiya. Parang bahay ninyo na ito. In other words, feel at home. So pinapractice po niya yun. Sige, kumain lang kayo ng kumain. Huwag kayong mahihiya. Parang bahay ninyo ito. Pinapractice niyo po araw-araw. Nang dumating yung handaan, sa mikropono, tumayo po siya doon. At kinakabahan. Ang sabi po, sige, kain kayo ng kain, hiyang-hiya naman ako. Akala niyo yung bahay ninyo ito. Imbitahan natin yung mga taong hindi sabi ngayon nakakakain. Mga kapatid, lahat tayo po ay iniimbitahan sa isang piging na higit sa lahat ang piging ng area ng Diyos. At doon, ang mga naupo sa mababang lugar, sila ang iaakyat ng Panginoon. Kaya, sa ating po pagdiriwang ng madalang misang ito, hingin natin sa ating Panginoon Diyos ang biyaya ng puso kapagpakumbaba. Dahil sabi niya mismo, ang nagmamataas ay bababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Kaya ang hamon sa atin ngayon ay napakasimple. Be humble. Maging mapagpakumbaba. Kaya, bago ko po tapusin ang aking humiliya, mayroon po akong 3 tanong sa inyo na kinakailangan mong sagutin. Siyempre, tanong, hindi kinakailangan sagutin. Ano po? Pero, ang pagsagot po ninyo, iba po ang paraan ng pagsagot. Nakikita ko kayo para matamlay, kinakailangan maganda yung ating pagsagot. At ituturo ko po sa inyo kung paano yung pagsagot. Natatandaan po nyo noong 1995, yung World Youth Day sa atin sa Pilipinas, ako po ay bagong pari pa lamang noon. Every time nasa
St. John Paul II ay magtanong lahat po ng kabataan doon sa UST, sa compound ng UST, ay meron po silang isinasagot. No? Ito po yung famous. Kaya si St. John Paul II ay love na love yung mga kabataan sa Pilipinas. Ang tinatawag po nilang Yes Club. Tanda po niyo yung Yes Club? Yung mga nakatend doon, wala po tuturo po sa inyo yung Yes Club. Yung pong Yes Club ay 3 clap, 3 stamp, then yes. Okay? Papracticein po natin ha, bago po ito sa inyo. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes! Ulit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes! Okay, tayo po lahat. Yan, para maganda. Okay? Para mamanag ng mga buto at tuwali ang dugo. Para hindi ang pati. Okay? Ulit po. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes! Okay. So, magpupo po para masagot ninyo yung aking tanong. Okay? Kaya sabi ko po, ang hamon sa atin ay pagpapakumbaba. Kaya ang unang tanong, sa bawat isang nandirito, sa ating pamilya, handa ba tayo matutong tumanggap ng paalaala o koreksyon at paglaging tayo ang tama? Yes! Sa buong komunidad, lalo tigil sa Filipino community na nandirito, handa ba kayong matutong makinig at maging mapagbigay daan? Yes! At sa buong simbahan, kayo po ang pagbilang sa simbahan, handa ba kayong maglingkod nang hindi naghihintay ng kapalit o papuri? Yes! Pagpalain po kayo ng Diyos at yan ang simula ng inyong pagiging manatili po na kayo para sa pagdarasal ng credo. Sumasampalataya ko sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ng lahat ang nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ko sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag sa liwanag, Diyos sa totoo, buhat sa Diyos sa totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaysa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating tawag mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaon mula sa kalangitan. Nagkatawang siya dahil ng Espiritu Santo kay Maria Virgen at dating tao. Ibinahon sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa kaso ni Poncio Pilato, matay at ilibing. Muli siya nabuhay sa ikatong araw ay sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at tumulog sa kanan ng may kapal. Maririnig siyang muli na may nakilang kapangyarihan upang kumuha ng mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ko sa Espiritu Santo, Panginoon ang bibigay buhay, nagagaling sa mga at sa anak, sinasama siya at pinararangaligtasan ng ama at ng anak. Sana sa pamilya ng mga propeta, sumasampalataya ko sa isang pagkasimbahan Katolika at Apostolika, hindi sa isang minyan, sa pagpapatawad at mga kasalanan, at hinihintay kami pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Nangako si Jesus sa itataas niya ang mga nagpapakumbaba ng kanilang sarili. Sa paghamon nito sa kapangyarihan ng Diyos, ilahad natin ating mga pangangailangan. Sa bawat panalangin natin pagtutugon, Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Nawa ang ating Papa at mga obispo ay magsumikap na ipairal sa atin ang kahalagahan ng pangakong tumugon sa mga pangangailangan ng mga mahihirap at inaapi. Panalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin.
Joel Alonzo, Nicolas Alonzo, Aida Mortel, Betsy Moreno, Sammy Paredes, Brian Ignacio, Talia Isabel Ramirez, Marlon Games, Lisa Dennis, Kay Gwen Lianto, Wilfredo Hoves and all Hoves birthday celebrants, Minerva Tan, Marianne Tan, Father Samuel David Tan, Ann Lopez, and Jean Yotongo, and anniversary of Arturo and Helena Ramirez, Tony and Lydia Dai, and also for Thanksgiving intention for Maria Lorizel, John Emmanuel, Vigalina and family. Panginoon, hindi mo aming panalangin. Nawa ang mga may sakit, tulad nina Ida Fermin, Evelina Campos, ay makatanggap ng kaginhawaan sa kanilang takot at agarang paggaling. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hingin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga yumao, tulad nila Bartolo family, Peter Martinez, Virginia Cañala, Norma Lacar, Ernesto Lacar, Celestino Marasigan, Angel Villarina, Danielle and Cristina Figuracion, Purita and Edgardo Villarina, Remedios and Efren Ramos, Ramon Joves and all faithful departed, Blake Libungan, ay tagling makasalat magsaya sa maluwalhating piging ng Panginoon sa kanyang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hingin mo ang aming panalangin. Tahimik natin ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Let us pray in silence for our personal intentions. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hingin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, sa kababaang loob ay nilahad namin ang aming mga pangangailangan. Buong loob at tiwala alam namin, diringin mo sila at sa pananampalatay susundan namin kung saan ka mamumuna sapagkat nangangailangan kami sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang pagkain natin kalugdan ng Diyos ang makapangyarihan. Panginoon, sa niyang karangalan sa ating kapakita,
magdulot ng iyong pagbabasbasa sa aming tumutubos. Upang ginagawa mo sa aming pagdiriwang ay namin lubos sa pagkalog ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo aming buhay, pagkilos at paghiral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo pinulas sa katauhan, ang Espiritu Santo ay unang ating bigay, na anak mong naglaga sa amin ng katiyakan, nakalang buhay kami sa piling mo kailanman. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang upay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama namin manalig ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagpisa ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagkati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga lagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo,
Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa iyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagpunyi natin, ipahayag natin lahat ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay tulitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasayuhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nanialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ilapit mo ngayong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon na aming isang tupapa at Tiblays na aming obispo at ang kanang paparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asa sila muling mabubuhay. Kaya din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at palinabati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay Isa na mga labiring Maria ni ng Diyos, na San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Yesu Kristo. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi sumainyo. Pagbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Babalan ang mga inaniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako marapat-dapat na magtutuloy sa iyo, hindi sa isang salita lamang, ikagaling na ako.
Kanyang pag-ibig,
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa pagkain ng bigay humihiling ng lakas mo nilalaan, upang handa ang lubong namin madagdagan sa paglingkod namin sa iyong kadadalaan, nagpapaalam sa pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ng Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Manatili po tayo nakatayo at ipagdadasal po natin ang mga una, ang mga nagdiriwa ng kanilang arawan, ay pumupunta sa unahan para sa natatanging pagbabasbas at panalangin. Sumama po ninyo ako sa pagdasal natin sa mga nagdiriwa ng arawan at sa mga natin mga kamay, Diyos po natin sila. Diyos, ang sa kita, nagpupuli at papasalamat kami sa iyo sa handog mong buhay. Dibig mo ang panalangin nito mga kapatid namin, bumubulitan ang kanilang arawan sa buwang ito at nagagalak sa mga handog mong buhay, pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo po sila sa pamamagitan ng patuloy pananahas sa kanila at kukupit mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa nila ang darating ng mga masasayang taon at ito naway maging kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristo. Amin. Panginoon. Happy birthday po sa inyo lahat. Palakpakan po natin. Inaayahan ko po mga nagdiriw ng kanilang anibersaryo ng kasal. Mag-asawahan po nagdiriw ng kanilang anibersaryo. Pwede po kayo maghawak ng kamay. Baka nalilimutan ninyo po ang maghawak ng kamay. Huwag nang mahihiya. Nagdadasal po rin natin ang mga masaw. Hindi rito. Diyos, sa mga Panginoon tulang hanggan, pinaas mo at binigyan mo naman ang kuplot ng pag-isang tindi. At ginawa ito sa sakramento ng purifikasyon ng iyong anak sa simbahan ng kanyang kabya. Pagkalooban mo ng biyaya ang mga nagpapasawang ito at pinagpukulot mo sa pag-isang dibdib. Sila'y nangangailangan ng iyong tulong, gabay at kakandili. Dinadalaman namin sa hirap at sa ginhawa, ay manatili sila nagmamahalan sa isa't isa, magayos sa nawa ang kanilang mga puso sa puklod ng kapayapaan. Sa kanilang pagpupunyagi, maranasan naman nila ang walang ng iyong pagtulong. Sa kanilang kagalakan, matatunawan na sila ang lahat ay mula sa iyo, at ikaw maganapan ng lahat ng buhay. Nahihingin namin sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Palakpakan po ulit natin sila. Parang hinihintay na sila. Parang hinihintay. Sobrang po. So pagkatapos po ng final blessing, ay meron pong i-repose na po ang expose na po ang Blessed Sacrament. Then meron pong SS6 image of the Blessed Sacrament. Kaya ba? Sumayin niyo ang Panginoon. At pagpalain kayong lahat ng kapangyarihan. Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sa ating pagdiriwang, kumain ng taglayang kapayapaan. At sa buhay ang salita ng Diyos. Salamat.